Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang pagdalo sa 79th session ng United Nations General Assembly ang kampanya ng Pilipinas para makakuha ng isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Ayon kay Secretary Manalo, ang matibay na kasaysayan ng Pilipinas bilang matagal ng kasapi ng United Nations at ang mahalagang papel ng bansa sa pagtulong sa mga bansang nahaharap sa pandaigdigang hamon ay isang patunay na nararapat itong magkaroon ng pwesto sa UNSC. Binubuo ang United Nations Security Council ng 15 miyembro, kabilang ang 5 permanenteng miyembro na may veto power na kinabibilangan ng China, France, Russia, United Kingdom at United States. Samantalang 10 ang non-permanent members nito na inihahalal ng General Assembly tuwing 2 taon. The Philippines is a trusted partner, innovative pathfinder, and committed peacemaker. We bring experience, depth, and steadfastness in working with the international community to address common global challenges. We thus count on your support for our bid for a non-permanent seat in the UN Security Council for the term 2027 to 28. Hataw Balita ngayon. Namonitor ng Armed Forces of the Philippines ang ilang barko ng China sa paligid ng West Philippine Sea habang isinasagawa ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas kasama ang Australia, Japan at New Zealand. Gayunman, tiniyak ni Colonel Francel Margaret Padilla na hindi naman ito nagdulot ng anumang panganib o hadlang para sa nasabing aktibidad. Dagdag pa ni Padilla, ang MMCA ay isang mahalagang patunay ng pandaigdigang kooperasyon na nagpapalakas at nagpapabuti sa kakayahan ng mga kaalyadong bansa para sa isang ligtas na kapaligiran sa dagat sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng isang masusing investigasyon tungkol sa aligasyong sangkot si dismissed Mayor Alice Go sa Chinese espionage activities sa Pilipinas. Sa pagdinig ng Kamara sa Pogo noong Biyernes, September 27, isang dokumentary ang ipinakita kung saan sinasabing espiya ng China si Go. Base sa pahayag ni Xie Zhijiang, isang Chinese spy na nakakulong ngayon sa Thailand. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, mahalaga na maimbestigahang mabuti ang bagay na ito. Nakipag-ugnayan na rin ang PAOK sa iba pang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Armed Forces of the Philippines at iba pang foreign counterpart para maberipika ang mga bagong aligasyon laban kay Go. Hataw Balita ngayon. Nasa 3,000 dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang umalis na sa Pilipinas matapos ma-downgrade ang kanilang visa. Ayon kay Bureau of Immigration Officer in Charge Commissioner Joel Anthony Viado, 55% ito sa kabuuang bilang ng mga na-downgrade na visa noong September 24 na nasa mahigit 5,900. Patuloy naman ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Labor and Employment at BI upang mapabilis ang proseso ng pagpapalabas ng bansa ng mga naturang foreign workers. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Senador Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate para sa 2025 midterm elections. Kahit ibinilang na siya ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na idineklara lang ng presidente noong Huwebes, September 26. Sa opisyal na pahayag, nagpasalamat ang presidential sister kay PBBM dahil sa pagsama sa kanya sa Alyansa. Gayun din ang pagtatanggol ni Pangulong Marcos sa kanya sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan. Kasabay ng 35 taong pagkamatay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sinabi ng senadora na pinili niyang manindigan ng malay at matatag
tulad ng kanyang ama. Dagdag pa ng mambabatas, wala anyang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Bukod dito, nais niyang huwag malagay sa alanganin ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at para hindi anya mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Hataw Balita ngayon. Muling pinabubuksan ni PNP Chief Police General Francisco Marbil ang kaso ng pagpatay kay retired Police General at dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Kasunod ito ng pagsisiwalat ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa pagdinig ng House Quad Committee noong Biyernes, September 27, na inutusan umano siya ni dating National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at former PCSO General Manager Royina Garma na isagawa ang isang operasyon laban sa isang high-value target. Isinagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Royina Garma. Bunsod nito, inatasan na ni PNP Chief Police General Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na pangunahan ang nasabing investigasyon. Tiniyak din ng Chief PNP na ibibigay nila ang nararapat na hustisya para sa yumaong general at para na rin sa naiwan nitong pamilya. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil magkakaroon po muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, October 1. Patay sa inisyal na pagtayaan ng mga oil company, maaaring tumaas ng 70 sentimos hanggang 90 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Pagkakaroon din ng price hike na aabot sa 30 sentimos hanggang 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantalang sa kerosene naman, inaasahan na tataas ng 30 sentimos hanggang 50 sentimos sa kada litro nito. Mamaya po i-aanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Samantala, posible naman magkaroon din ng pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. Pati po sa abiso ng ilang supplier, nasa 2 pesos hanggang 3 pesos ang inaasahang dagdag sa singil sa kada kilo nito. Ngayong araw din inaasahang ilalabas ang final contract price para sa LPG. Hataw Balita ngayon. Suspendido ang pasok sa paaralan ng ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Julian. Walang pasok ang elementary to secondary levels sa buong lalawigan ng Ilocos Norte. Maliban sa Batak at Lawag City na all levels ang suspension ng klase. All levels din ang suspension ng klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Ilocos Sur, Province, La Union Province, Batanes Province. Sa lalawigan naman ng Cagayan, wala ring pasok ang lahat ng antas sa pampubliko at pampribadong paaralan sa Abulog, Amulong, Bagaw, Calayan, Gataran, Iguig, Lalo, Santa Pracedes, Tuwao. Kinder to Senior High School naman ang walang pasok sa Santo Niño, habang kindergarten to grade 12 ang suspendido ang klase sa Alacapan, Peña Blanca, Tuguegarao City. Sa Cagayan pa rin, lahat ng antas sa pampublikong paaralan ay walang pasok sa Apari. Kinder to grade 12 naman ang walang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Enrile. Sa bayan ng Alcala, sa Cagayan pa rin, Kinder to Senior High School ang walang pasok.
Habang suspendido rin ang pasok ng Kinder to Grade 12 sa Pamplona at Sanchez Mira sa Cagayan Province. All levels sa public at private school din ang nagsuspindi ng klase sa Abra Province, Baguio City, Aurora Province. Kinder to senior high school naman ang walang pasok sa buong probinsya ng Benguet, maliban sa La Trinidad na all levels ang walang pasok. Habang kindergarten to grade 12 ang suspendido ang pasok sa buong lalawigan ng Apayao. Hataw Balita ngayon. Tinawag ng North Korea na isang malaking pagkakamali ng Estados Unidos ang $8 bilyong na tulong militar nito sa Ukraine. Inanunsyo ni United States President Joe Biden ang tulong nang bumisita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Washington. Ayon kay Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, pinalalala ng Washington ang sigalot sa Ukraine at nagdadala sa buong Europa sa panganib ng nuclear war. Kapansin-pansin ang ugnayan ng North Korea at Russia sa nakaraang taon nang magkita ang lider ng dalawang bansa at magkasundo sa isang comprehensive strategic partnership. Ayon sa Estados Unidos, nagpadala ang North Korea ng hindi bababa sa 16,500 container ng armas sa Russia simula Setyembre ng nakaraang taon at naglunsad ang Russia ng mga missile mula sa mga shipment na iyon laban sa Ukraine, subalit parehong itinanggi ng mga ito ang kalakalan ng armas. Hataw Balita ngayon. Nagbabala kahapon, September 29, ang Ministry of National Defense ng Taiwan matapos ma-detect ang multiple waves ng pagsabog ng missile sa malalim na bahagi ng inland China. Ilang araw matapos ipahayag ng Beijing ang kanilang matagumpay na intercontinental ballistic missile test. Matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi ng China na legitimate ang kanilang military activities sa paligid ng Taiwan at magpapatuloy ang drills nito. Patuloy namang na magmamatsyag ang Taiwan habang pinananatili nilang mataas ang alert status ng kanilang air defense forces. Nakakatakdang tumanggap ngayong araw, September 30, ang 3,500 na agrarian reform beneficiary sa Paniki Tarlac ng 4,663 certificates of condonation with release of mortgage mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ito ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act, kung saan papatawarin na ang nasa 124 million pesos na pagkakautang ng mga magsasaka na sumasaklaw sa 4,132 hectares ng lupa. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang hakbang na ito ay magpapaluwag sa mga magsasaka mula sa kanilang utang at magpapalakas sa kanilang kakayahang pagyamanin ang lupa. Ang pamamahagi ng mga condonation certificate sa Tarlac ay ikatlong pagkakataon nang isinagawa sa rehiyon, kasunod ng isinagawa sa Nueva Ecija at Bulacan. Hataw Balita ngayon. Arestado ng mga pulis si Ramon Garcia na itinuturing na isa sa most wanted drug pusher sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Jose Milencio Nartates Jr. nahuli ang suspect sa buy-bust operation ng Anti-Narcotics Police Officer sa Barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City, kung saan nakuha sa kanya ang nasa 60 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Nailipat na ang 273 persons deprived of liberty o PDL sa Bagong Gapan City Jail Facility sa Barangay Maburak, Gapan sa Nueva Ecija nitong Sabado, September 28. May lawak na 2 hektarya at may sukat na 48 square meters na ngayon ang bawat isang selda sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP in Region 3. Ipinagkaloob ng local government unit ng Gapan ang pinagtatayuan ng lupain na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 61 million pesos.
Nakabatay naman ang nasabing gusali sa United Nations standard size ng jail facility na nakadisenyo para sa 10 PDL kada selda. Hataw Balita ngayon. Nasawi sa aksidente ng passenger bus at SUV ang 5 pasahero matapos magbanggaan ang 2 sasakyan sa bahagi ng Mahayhay Lukban Road, Laguna. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita ngayon. Bumaliktad ang isang SUV habang bumangga naman sa puno ang bus matapos magkasalpukan ang 2 sasakyan sa bahagi ng Mahayhay Lukban Road pasado alas 3 kahapon, September 29. Ayon kay Officer in Charge Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na si Rayjan Libato, galing ang bus na ARR Transport sa Lukban, Quezon, habang ang SUV naman galing Mahayhay, Laguna. Bus po na ARR Transport galing sa Lukban, Quezon sa Kamay ni Jesus. Pababa po dito sa Mahayhay Lukban Road. Ngayon, pagbaba po nila dito sa Sigsagan, Dalitiwan po kung tawagin, Barangay Bakya, sobrang bilis. Pagligo po nila, nakain nila yung daan ng kabilang lane sa left. Tinumbok po nila yung isang sasakyang SUV. After nilang matumbok, iniwas nila yung bus, kinabig nila pa kanan. Kaya yung bus, sumalpok sa puno. USB, tumalbog pa baba, tumikot. Ngayon, yung SUV po ay may 6 na sakay. Buti naman ato walang nasawi. Dagdag pa ni Libato, 6 na po ang sakay ng bus ng mga taga Cavite na pumunta sa Lukban, Quezon. 4 sa mga ito ang naipit, kabilang na ang pahinanti nito. Itong bus naman, pagdating sa bus, ang sabi ng driver ay halos nasa 60 ang pasahero. Ngayon may naiwan na 4 na hanggang ngayon nire-retrieve namin dito sa area kasi naipit ng bus. Yung 4 na yun ay wala nang buhay. May isang pasyente na dinala sa medical center na nawalan na din ng buhay. Bali, ilan na po ang patay, sir? Bali, 5. Kanya-kanyang dala naman ng mga pasyente ang mga tumulong na rescuer sa iba't ibang ospital sa lalawigan ng Laguna. Kabilang sa mga sumaklolo na rescue team ay buhat sa Quezon Province, Laguna Rescue Team, Lukban, Tayabas, Liliw, Luisiana, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Naging pahirapan naman kagabi sa mga rescuer ang isinagawang retrieval operation sa 4 na biktima matapos itong maipit. Kasi ito ay sigsagan. Hindi po talaga pwede ang mabilis dito. Kailangan talaga dahan-dahan ka lang. Sa ngayon po ay pahirapan kasi may naipit na 4. Ngayon, yan, nailabas na po yung 3 na po ang nailabas ngayon na biktima, patay po. May naiwan pa pong isang hindi pa nailabas. Nasa kustodiya na ngayon ng Mahayhay Police ang driver ng bus. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Iran na magiganti sa Israel matapos ang pagkamatay ni Syed Hassan Nasrallah, ang pinuno ng Hezbollah. Ito ang umahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. Hindi palalampasin ng Iran ang pag-assassinate kay Hezbollah leader Syed Hassan Nasrallah matapos ang airstrike noong Biyernes na ikinamatay ni Nasrallah. Nagpahayag si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ng 5 araw na pangbansang pagluluksa at humiling ng agarang pagpupulong ng 57-member Organization of Islamic Cooperation. Hinihiling din ng Iran na magpulong ang United Nations Security Council tungkol sa mga aksyon ng Israel laban sa Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon.
Naka-high alert naman ang security forces ng Israel para sa posibleng paghiganti na maaaring humantong sa mas malawak na digmaan sa pagpasok ng Iran na pangunahing taga-suporta ng Hezbollah. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Sabado, September 28, na isang makasaysayang pangyayari ang pagkamatay ni Nasrallah na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Ipinahayag naman ni United States President Joe Biden ang pagsuporta ng Amerika sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga grupong suportado ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas. Gayunpaman, nagpahayag ng pagkabahala si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa biglaang pagtaas ng tensyon sa Lebanon. Mahigit 700 ang nasawi at 118,000 ang napilitang lumikas mula nang magsimula ang mga pambobomba. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang bagong pasilidad ang binuksan sa Thailand, kaugnay ng pagpapaigting sa pagsugpo sa human trafficking at maingat ang posisyon ng bansa sa US State Department's Trafficking in Person o TIP ranking. Ito ang humahataw na balita ni RK Liorca. Hataw Balita ngayon. Binuksan na noong Martes, September 24 ang Thailand Victim Identification and Referral Center sa Don Muang District upang magbigay suporta at proteksyon sa mga biktima ng human trafficking. Ayon kay Police Lieutenant General Pachua Puongsak, ang Assistant Commissioner General ng Royal Thai Police o RTP, ang bagong pasilidad ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan at labanan ang human trafficking at forced labor. Bukod dito, layunin din ng Thailand na itaas ang human trafficking ranking mula sa kasalukuyang Tier 2 patungong Tier 1 ranking sa US State Department's Trafficking in Persons o TIP. Magkatuwang na mamamahala sa center ang Royal Thai Police, Bangkok Metropolitan Administration, Social Development and Human Security Ministry at Ministry of Labor. Ito ay mayroong mga higaan, hiwalay na paliguan para sa lalaki at babae, kainan, laundry area at mga silid para sa counseling. Ayon kay Police Lieutenant General Prachuap, may mga plano ring magtayo ng kaparehong sentro sa iba pang mga probinsya tulad ng Chiang Mai, Phuket at Chonburi. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng Victim Identification and Referral Center, hindi lamang mapoprotektahan ang mga biktima, kundi maiaangatin ang kredibilidad ng Thailand sa pandaigdigang laban kontra human trafficking. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa higit 140 ang bilang ng mga nasawi sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa Nepal. Marami pa rin ang nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Binayo ng malakas na pag-ulan ang kabisera ng Nepal na Kathmandu noong September 27 na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na ikinasawi ng mahigit 160 residente. Tinatayang mahigit 3,000 naman ang nirescue, samantalang mahigit 60 ang pinaghahanap pa. Naharangan din ng mga pagguho ng lupa ang 3 highway, kabilang na ang Prithvi Highway na nag-uugnay sa Kathmandu sa iba pang bahagi ng bansa. Ipinasara ng pamahalaan ng Nepal ang ilang paaralan dahil inaasahang magpapatuloy ang masamang panahon sa mga susunod na araw. Pinagbawal din muna ang biyahe ng mga bus sa gabi at pinaalalahanan ang mga motorista na iwasan muna ang pagmamaneho sa mga lansangan. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Home Affairs na si Rishi Ram Tiwari, kasalukuyang ginagamit ang mga bulldozer upang linisin ang mga kalsadang natabunan ng mga debris, kabilang ang mga pangunahing daan na nagkokonekta sa Kathmandu. Tumutulong din ang libu-libong security officers sa isinasagawang rescue, recovery at clean-up efforts sa mga apektadong lugar. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Gaganapin na mamayang gabi ang one-game championship ng UNTV Cup Executive Face-Off sa pagitan ng defending champion na Senate Sentinels laban sa AFP Cavaliers sa Smart
Araneta Coliseum. Handang-handa ng mga kupunan para sa kanilang chosen beneficiaries na mag-uuwi ng 1 milyong piso tax-free. Napili ng AFP Cavaliers ang Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital bilang kanilang beneficiary, habang ang Cancervants PH tahanang walang hagdanan at Kite Foundation Incorporated naman ang sa Senate Sentinels. Samantala, hinihikayat na magsuot ng puti o white ang fans at taga-suporta ng AP Cavaliers at kulay asul o blue naman para sa supporters at fans ng Senate Sentinels. Bukod sa basketball game, alas 4 pa lang ng hapon ay nakahanda ng mga booth ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth sa Araneta para magserbisyo sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Naghahanda na ang ilang miyembro ng KOJC ni Apollo Kibuloy, kabilang ang ilan sa legal counsel nito sa mga kasong isasampa laban sa kanila ng Philippine National Police. Nauna nang sinabi ng kampo ng PNP na inaayos na nila ang mga dokumento para sa mga kasong obstruction of justice, sedition at direct assault na isasampa nila sa mga miyembro ng KOJC na nagtago kay Kibuloy. Humarang at nanakit sa mga pulis na maghahain ng arrest warrant sa religious leader. Ayon kay Attorney Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ni Kibuloy, nakahanda silang harapin ang mga kaso kahit pa ang disbarment case na sinasabing maaaring maihain laban sa kanya at ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Dagdag pa nito, pakiramdam niya ay gusto lamang ng PNP na gawing miserable ang buhay ng mga miyembro ng KOJC sa pagsasampa ng reklamo. Gayunman, para sa mga miyembro ng KOJC, haharapin nila at sasagutin ang reklamo sa korte. Hataw Balita ngayon. Sa isinagawang Panday Bayanihan Youth Congress sa Maynila, isinusulong ng mga grupo ng kabataan ang lalong pagbabantay sa mga suliranin ng kanilang sektor, partikular na ang tumataas na bilang ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kabilang din dito ang pagtaas ng bilang ng mga kabataan na walang trabaho, issue sa kalusugan, mental health at kahandaan sa pagbabago ng panahon o climate change. Tiniyak naman ng grupo na isusulong ang atensyon o pagbabantay para sa mga problemang haharapin ng sektor. Despite the government's best efforts to implement policies and investments for better health, education, and opportunities, young people, especially girls and young women, are facing challenges and life-threatening risks in various regions in the country. A very glaring example, which has been brought up even in our youth town halls, is HIV and AIDS, in which the Philippines reported that 28% of HIV cases from 1984 to 2018 were among 15 to 24-year-olds. Binigyang diin ng grupo na palalakasin ang mga kabataan at tutugunan ang pangangailangan na maituwid ang direksyon ng sektor sa lipunan. Kasi ilan lang ang mga forum kung saan pwede sumali ang mga kabataan para isabi kung ano yung mga problema nila, anong kailangan natin ayusin sa lipunan. Kaya this forum, which has more than 200 youth organizations present, both physically and online, is a big move in the right direction. Simula ngayong araw, September 30, uupo na bilang bagong hepe ng Police Regional Office 3 si Police Brigadier General Redrico Maranan mula sa pagiging direktor ng Quezon City Police District o QCPD. Papalitan niya ang magre-retiro na dating hepe ng Central Luzon Police na si Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Si Maranan ay dati ring nagsilbi bilang hepe ng PNP Public Information Office pagkatapos maging direktor ng Pangasinan Police at Chief of Police ng Marikina City.
Samantala, papalitan naman ni Colonel Melesio Buslig Jr. si Maranan bilang QCPD Acting Director. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng red tide warning ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Eastern Visayas sa 4 na baybayin ng rehiyon. Kabilang dito ang coastal waters ng Biliran Island, ng Calbayog, Samar, ng Leyte at ang Villarreal Bay ng Villarreal, Samar. Ayon sa BFAR Eastern Visayas, nagpositibo ang seawater samples sa mga baybaying ito sa Pyrodinium bahamens, isang toxic microorganism na sanhi ng paralytic shellfish poisoning. Samantala, 7 lugar naman sa rehiyon ang positibo sa red tide. Kabilang dito ang Daram Island, Sumaraga Island, Cambatutay Bay, Matarinaw Bay, Irong-Irong Bay, Maqueda Bay at Carigara Bay. Sa kasalukuyan, hindi ligtas kainin ang anumang uri ng shellfish at alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Kamakailan, nasa 31 na residente mula sa Parasan, Daram, Samar ang nabiktima ng paralytic shellfish poisoning matapos makakain ng red tide infected shellfish. 20 sa kanila ay dinala sa Samar Provincial Hospital, habang ang iba naman ay dinala lamang sa Rural Health Unit. Hataw Balita ngayon. 300 miyembro ng Indigenous People o IP sa Negros Occidental ang nakisa sa 2 araw na IP Games Visayas Leg na ginanap sa Bago City, Negros Occidental. Ilan sa mga traditional game na kanilang sinalihan ay bangkaw, pana, paglikha ng apoy, kadang, tumbang, preso, pagbabalat ng nyog at paggiling ng mais. Layo ng Philippine Sports Commission o PSC na maipakita ang mga kakayahan ng mga IP at maipromote ang kanilang karapatan at kalusugan sa pamamagitan ng sports. Kabilang na rin dito ang pagrereserba sa kultura at traditional sports ng mga IP. Lumipad na noong Sabado ang SpaceX rocket upang isagawa ang rescue mission para sa 2 astronaut na na-stranded sa International Space Station o ISS. Ito rin ang unang human spaceflight mission na lumipad mula sa Space Launch Complex 40. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes, live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ilang buwan na ba na stranded ang 2 astronaut sa ISS? Yes, magandang araw, Noel. Umabot na sa mahigit 2 buwan ang dapat sana ay 8 araw na space mission ni Sunita Williams at Barry Wilmore matapos magkaroon ng problema ang Starliner spacecraft na magsasakay sana sa mga ito pabalik sa mundo. Kaya naman minabuti ng NASA at Boeing Company na maiwan muna sa ISS ang 2 habang inaayos ang problema ng Starliner spacecraft na matagumpay namang nakabalik sa mundo ng walang sakay na tao. Bagamat dumating ang SpaceX sa ISS station ay hindi pa nito maaaring maisakay ang 2 astronaut pabalik ng mundo hanggang taong 2025. Gayon may makakahinga na ng maluwag ang 2 dahil mayroon ng katiyakan ang petsa ng kanilang pagbabalik. Sa ngayon, Noel, maaari munang ipagpatuloy ng 2 ang kanilang scientific observation habang naghihintay sa kasunod na flight mission ng SpaceX na magdadala ng astronaut sa papalit sa kanila sa International Space Station. Noel? Yes, Jeffrey, ito ba ang unang pagkakataon na nagkaroon ng technical problems ang Boeing Starliner? Noel, hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng technical problem ang Boeing spacecraft dahil nagkaroon din ng technical problem ang unang unscrew flight nito dahilan upang maantala ang ilang taon ang spacecraft development ng giant company. Noel?
Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Magkakaroon ng children's book reading sa Philippine Embassy sa France sa October 4. Samantalang magsasagawa naman ng self-pip workshop para sa OWA members sa Windsor, Essex Region sa Canada. Itong umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Paris, France sa isang children's book reading event. Gaganapin ito sa October 4, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi sa Philippine Embassy sa Paris. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page na Philippine Embassy sa France sa facebook.com/PHinFrance. Samantala, itatampok naman ang Filipino classic na Florante at Laura sa isang stage reading sa Saskatchewan, Canada. Inanyayahan ng ating mga kababayan na suportahan ito na gaganapin sa October 5 alas 7 hanggang alas 9 ng gabi sa Royal Saskatchewan Museum. Maaari mag-purchase ng tickets sa entrance ng museum sa halagang $25 para sa VIP at $15 naman para sa general admission. Maaari namang makita ang listahan ng mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Qatar sa bit.ly/DohaPEPPT Releasing. Maaring i-claim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at lumang passport. Magsasagawa naman ng self-pip workshop para sa OWA members sa Windsor, Essex Region sa Ontario, Canada. Gaganapin ito sa October 20, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Bayanihan Center, 15 John Street, Leamington, Ontario. 40 slots lamang ang available para sa first batch na ito, kaya't mag-register na sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng OWA Toronto, Canada. Lynn Perez, umahataw sa Balita Ngayon. Patuloy na nakararanas ng malakas na hangin ang Babuyan at northeastern ng Babuyan Island dahil sa patuloy na pagkilos ng Typhoon Julian sa Balintang Channel. Huling namataan ang mata ng bagyong Julian sa katubigan ng Balintang Island sa Calayan, Cagayan. Taglay nito ang hanging umaabot sa 155 kilometers per hour at bugso na nasa 190 kilometers per hour. Kumikilo si Julian sa kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang lugar sa northern Luzon. Signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan Island, kabilang ang Calayan Island. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan, kabilang ang Santa Ana. Signal number 2 ang nakataas sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan sa Apayao at Ilocos Norte, habang signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Ecija, kabilang ang Cuyapo, Rizal, Laur, Pantabangan, Science City at Muñoz, Gabaldon, Karangalan, San Jose, Lupao, Talugtog, Bungabon, Llanera, Talavera, Palayan City at General Mamerto Natividad kasama ang Pulilio Islands. Inaasahang lalakas pa ang Typhoon Julian at maaaring maging super typhoon bukas habang lumiliko sa northern portion ng Batanes at hanggang lumalabas ng PAR sa Huwebes ng hapon o umaga. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 25. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-30 sa buwan ng Setyembre 2024.
Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Colupong. At iyan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, September 30, 2024. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.